Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay wag na akong magpaligoy-ligoy pa. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang halaman na ipinwesto ko rito sa lugar na ito a year ago at matutunghayan natin siya ngayon kung ano ang kanyang pagkakaiba mula noon hanggang ngayon at kung ano ang sikreto sa ipapakita ko sa inyo kung bakit sobrang ganda niya ngayon. Pero bago ang lahat, sa mga aking viewers na nanonood ng aking vlog, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment, mag-iwan ng comment at saka i-share ang aking vlog na ito. Ang tawag dito ay Crotons, Cypress, or San Francisco na tututukan natin mamaya kung i-reveal o ibabahagi natin kung bakit ganito siya kaganda ngayon. Ang itsura ngayon ay para siyang kung sa bulaklak, namumukadkad ang kanyang bulaklak. Pero dahon lang ito na namumukadkad sa kalagitnaan ng summer. Ngayon ay Mayo, kainitan, maaliwalas ang panahon. Para sa akin, blessing ang summer dahil kagaya dun sa mga nakaraan kong video, ang summer ay isa sa pinakamasayang araw o mga season sa aking buhay. Sa mga nakaraang buhay ko, I always look forward to summer as a time or a season to enjoy life. So, mamaya i-reveal ko sa inyo ang sikreto kung bakit may kukunan ko rin ng video yung proseso kung bakit ganito kaganda ang croton ko ngayon. Kagaya nung huli kong ibilag ang halaman na ito, dalawang klaseng croton meron ako. Itong nasa paso, ito. Naikwento ko na rin dati na nakakaawa ang kalagayan nito nung nasa loob pa ito ng dyan sa aming bakuran. Pero ngayon, ito na sila ngayon. Hindi naman to a month ago or nung nilipat ko rito, ang dalawang halaman na crotons na ito, hindi naman ito ganun kaganda eh. Pero tingnan nyo, ganito ba ito kaganda ngayon? Dahil summer? Pero dahil pag summer, ang alam ko, diyan namimiligro ang mga halaman. Dahil malingat-lingat ka lang sa pagdidilig, nanunuyo ang mga dahon niya. Pero tingnan nyo sila. Parang sobra ang ngiti nila dahil sa yabong ng mga dahon nila. Yelong-yelo. Ano ba ang yelo, di ba? Yan yung magandang sikat ng araw. Yan. Yan. Ito ang, tingnan nyo naman, hindi lang siya basta dahon lang. Kung mapapansin nyo, parang may parte na sobrang siksik yung pagdahon nila at yelong-yelo. Bakit? Sa tingin ba natin maglalabas ang green nila pag tumanda-tanda ito? Ganun ba talaga sila pag bagong buka? Pero para hindi yelong-yelo eh. Yun nga yung i-reveal ko sa huling part ng vlog na ito. Kaya tutukan nyo po hanggang sa huli kasi doon ko i-reveal. Tingnan nyo, sobrang ganda ng pagka-yellow niya. Diba? Sana yung mga may ganitong klase ng crotons ngayon, ganun din ang lagay ng itsura ng mga crotons yung ngayon. Unless ganun din ang ginagawa nyo sa i-reveal ko mamaya kung bakit ganito ito ka ganda yelong-yelo. On normal days, hindi siya ganyan. Or a month ago,
A month before this, hindi siya ganyan. Oh. Oh. Tingnan natin ang mga yellow nila. Oh. Di ba? Lalo naman ito. Tingnan niyo, oh. Anong meron? Bakit sobrang dikit-dikit ng pagdahon nila dyan? Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Para silang namumukadkad na bulaklak. Di ba? Bakit parang sobrang namang dikit-dikit? Ito pa, oh. Mm. Mm. Ito pa. Di ba? Kung titingnan nyo sa baba, may mga green. Pero hindi ako naniniwala na as these leaves grow older, the green parts will come out. I don't think so. Kung yellow sila ng bata pa lang, yellow na rin yan pagtanda. Ayan, oh. Iba ang siksik nila, oh. Yan, oh. Mm. Di ba? Tingnan natin ang kabuuan nitong halaman na ito. Ito ay dating basurahan. Ganyan siya kataas. Kumbaga sa kung mahina lang ang magaan lang ang lupa nito, pwede na siyang matutumba sa ihip ng hangin kasi napakatangkad na niya, oh. Hmm? Hmm? Hmm. Di ba? Hmm. Yun ang challenge ko sa ibang may ari nito. Ganun ba ka-yellow? Nag-yellow ba dahil summer? Hmm. Ang sikreto ko nito ay, kung inyong matatandaan, may vlog ako tungkol sa snake plant na yung bagong dahon niya nagkakaroon ng brown spots. Nag-research ako kung bakit. Ang isa sa mga dahilan nun ay yung tubig na chlorinated ay nakakaapekto sa dahon ng snake plant kaya nagkakaroon ng brown spot. So ito nang major reveal nito. So ang kailangan ng halaman na snake plant para mawala yung mga brown spot na yon, yung parang nanunuyo siya, ay ang purong tubig na hindi chlorinated, yung hindi galing sa nawasa. So, nagkataon naman na nitong nakaraang buwan, first week of, late after Holy Week, naglagay dito ng poso sa malapit sa amin. Kaya ang ginagawa ko, kaya ang tunay na dahilan, tingin ko ang tunay na dahilan kung bakit ganito to ka yabong at kaganda, kaya yellow, ay ang dinidilig ko rito ay tubig na galing sa poso na hindi siya chlorinated. Kaya siguro ang tunay na dahilan kung bakit ang mga halaman sa probinsya ay matataba, mayayabong, mag-green, ay dahil ang mga karamihang tubig na dinidilig doon ay galing sa poso, pure siya, hindi siya chlorinated. So, di ba kung ating napapansin, pag umuulan, iba yung ngiti na binibigay ng halaman, nagiging deep green sila. At talagang parang nagsisiusbungan yung mga bagong dahon. So mamaya, meron akong video na isasama dito na kung saan ko kinukuha yung tubig at i-didilig ko dito sa mga halaman na ito. Ayan, oh. Kaya blessing in disguise na parang nag-manifest ako nung time na yun na, di ba, chlorinated. So, yung barangay kasi nagbibigay ng libreng poso yan sa bawat lugar dito sa amin, sa Cavite. Dahil in case of brownout, in case, alam mo na, pag brownout kasi wala ring tulo ang tubig, pag walang may diferensya ang tubig, pwedeng gamitin namin yan. For emergency cases, pwedeng panghugas, pwedeng pampaligo, at pwedeng panlaba kasi malinis siya ngayon eh. Malinis na ngayon eh. Sa tagal na namin, sa halos isang buwan nang dinidiligan namin ng tubig poso ang crotons na ito.
and all the other plants. Yung mga ibang plants ko, ganun na rin ang nangyayari. Pero for this video, for this episode, crotons lang ang tututukan natin ng pansin. Ayan o. Sa lahat ng anggulo. Napakatangkad na niya, napakataas na. Na kunting-kunting hangin lang. Natutumba yan, so tinatalian ko yan. Ayan o. Ito yung isang variety ng croton na kawawa ang kalagayan nito nung nasa yard pa namin. Pero nung nilabas ko rito, pinakita niya ang kanyang potential na magpakitang gilas. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Sinasabi kong tubig na galing poso, kung tutusin, napakalinaw din niya. Hindi kagaya dun sa yung nanggaling sa tangke na nalilinisan lang dahil sa chlorine. Pero ito, purong malinis at malinaw lang talaga. Ang ngasol-ngasol pa yan. Yan ang pinagbibilig namin ngayon. So yun, sana nagustuhan nyo ang i-feature natin na halaman ngayon, ang croton, San Francisco, at cypress. Ay, yan ang mga pangalan ng halaman na yun. Na kung titingnan mo ay sobrang ngiti siya sa ilalim ng sikat ng araw, na dahil siya ay ngumingiti din sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw dahil sa kanyang kakaibang kulay na purong yelo. Ganon din naman ang ngiti na ibinibigay niya sa atin dahil sa kanyang tingkad ng kanyang pagkayelo at sa kanyang yabong. Ito ay pinagpapasalamat natin dahil sa magandang panahon at doon nga sa tubig poso na siyang nagsisilbing nutrients at pagkain nila ngayon, na sa totoo lang, sa sobrang init, hindi ka lang makapagdilig ng isang araw, nangunguluntoy ang dahon nila. So, laking pasasalamat ng crotons ngayon diyan sa poso na bagong tayo na bigay ng barangay in coordination with the president of our association at saka
Ang alam ko, project ito ng buong provincial governor. Matagal na ito eh. 2004 pa, namimigay na ito pinimimigay na itong poso na ito para nga laging nakaantabay lang siya in case for emergency cases, in case of brownouts, in case of water interruption na mga ilang araw ng halimbawa inabot ng isang araw, wala kayong pambuhos, wala kayong panlaba. So ito na yon. So marami pong salamat sa inyong lahat. Enjoy summer. Mainit ang panahon, sa labas mahangin naman, pero huwag na tayong reklamo ng reklamo. Pag mainit, mainit daw. Pag malamig, umuulan, maulan daw. So, let's all be thankful na ang summer ay isa sa pinakamasayang araw sa buhay natin. So, marami pong salamat sa inyong panunood. God bless at hanggang sa susunod kong vlog, magkita-kita po ulit tayo. God bless.